Pag Halloween ba, ano bang uso? Mga uso? Mga usual na mukha ni Rodfield. Aba, kanina ka pa. Hindi lahat ng gwapo, kabiruan mo, ha? Wait lang, alam mo, Chris, ang uso ngayong Halloween usually, puro mga katatakutan, kababalaghan, yun. Tama. Alam mo, Julie, sa next experiment natin, may kababalaghan. Experiment tayo! Mga kailangan natin, magnetic wire, bottle, transistor, electrical tape, battery cap, battery, gunting, at itong mahiwagang box. Alam mo Mystery bakit box? siya mahiwaga? Bakit? Pakihina ang ilaw, please. Wala. Pag pinatong ko dyan Pag sa pinatong? ating mahiwagang box, Ano? magkakailaw na siya. Meron! Wala! Wala! Wow! Nakakagulat! Ang sikreto dyan, mga I-believers, Ano? ay kung ano ang nasa loob din ng box. Wow! Yun pala. Ito ang emitter coil. Ay, may coil. Emitter coil. Nagkikreate siya ng magnetic field. Kaya yung electricity ay napupunta dito sa ating receiver coil. Ngayon, paano gumawa nitong emitter and receiver coil? Kuha tayo ng ating magnetic wire. Itong magnetic wire ay copper wire siya na may coat. Kukoil ko lang siya ganito. 12 ikot. Dito natin lalagyan ng konting arc na ganyan. And then, tutuloy pa natin. Isa pang 12. So, halfway, di ba, sa kalahati part, doon natin lalagyan yan. Yan. So, 24 all in all. Gugupitin natin. Yes. I-taypan lang muna natin. Ito. Nalagyan natin ng transistor. Parang switch na nag-on off dito sa ating circuit. Kasi coated itong magnetic wire natin. Kailangan i-kiskisin ng konti para magkaroon ng conduction of electricity. Ito rin, yung isang naka-roll up na side, kailangan din natin i-scrape. Transistor goes here. Itong isa, hindi. Yung ating tatlong wire nakabit na sa transistor. Okay. And then yung isa, dito sa ating red na wire. Kakabit na lang natin ang ating battery. Yung pinagkaiba lang ng receiver coil dito sa ating emitter coil ay magkabilang dulo niya, ikinabit natin sa isang LED bulb. Yan na siya. So, dim lights please. Ngayon, lalagay ko siya dito sa ibabaw. And then, ayan! Tinanggal siya, wala. I believe! Ano ang prinsipyo sa likod nito? Faraday Law of Induction. Ayon dito, habang lumalaki ang pagbabago sa magnetic field, mas lumalaki ang voltahe. Pag ikinonect natin ang emitter coil sa battery, nagkakaroon ito ng magnetic field. Pag tinanggal natin ang battery, nawawala ang magnetic field. Trabaho ng transistor ay i-connect at i-disconnect ang battery thousands of times per second. Ang resulta, variable o nag-iibang magnetic field. At pag inilapit rito ang receiver coil, nakakagawa ng kuryente. Importante na pareho ang shape ng coils, pati bilang ng ikot ng wires para masulit o ma-maximize ang kuryente sa pagitan ng dalawang coils. Kahit hindi sila nagdidikit. Ito ang resonant inductive coupling. I believe!